May monetary impact daw ang hindi pag-deliver ng Solar Philippines ni Leandro Leviste at iba pang mga pasaway na power producers ng kanilang obligasyon ayon sa kontrata nila sa gobyerno. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, kung nasunod ng mga renewable energy power companies ang kanilang kontrata, mababawasan daw ang presyo ng kuryente sa mga susunod na taon ng hanggang 2 piso kada kilowatt hour. At dahil kontrata ito sa gobyerno, may kaakibat na penalty o consequence ang hindi pagtupad sa service contract. Isa lang ang Solar Philippines ni Leviste sa mga daang kumpanya na hinahabol ngayon ng DOE. Ano ang pakialam ng ordinaryong Juan de la Cruz sa pagkansela ninyo ng mga service contracts ng mga entities na sabi na nga kung magpuproduce ng 17,000 megawatts ng kuryente? Kasi dahil lahat na to dapat na-deliver kasi by December 2025. Dahil dito, 17,000 din yan. So we will have manipis ang supply natin for the increase kasi umaakyat yung demand natin. So manipis ang supply, kulang at hindi bababa yung presyo. So yun. Kasi yes, basically kasi sa projections namin, basta pumasok lang itong mga contracts na binigay namin sa mga nakansela, at least mababawasan by 2030, 2029 ang presyo ng kuryente by 2 pesos per kilowatt hour. Kung natupad yung pangako ng mga yan. Kung natupad siya. Oo. So kailangan maghabol na kami ngayong 2026. Kaya nga kinancel kasi hindi na naman maaasahan. So kailangan ilibre na namin yung mga areas na yun para mga reliable na ng mga developers ang papasok. So, pero hindi po ito basta-basta lang na kinansela. Kumbaga, may consequence ang ginawa mong pangako na hindi mo tinupad dahil napako ang pangako mo. Parang ganun yun, di ba? Kasi service contract pa lang naman ito. Hindi pa ito yung actual na kontrata, commercial contract with a utility or an electric co-op. Hindi pa yun. Hindi pa natin pinag-usapan yun, Sec, di ba? May konsekwensya yung pagpako ng pangako. Ano yun? May multa, di ba? Dapat lang kasi ikaw nagsabi na magdi-deliver ka sa bansa natin ng ganito, tapos sabi namin ng DOE, sige, tuparin mo yan, babayaran ka namin 20 years ang supply mo. Meron siyang consequence kasi may performance bond yan, merong mga pag hindi mo na siya natuloy, hindi lang kasi basta-basta mga kontratang iba dyan mga auction winners yan may assurance yan na bibili niya ang kuryente nila. May performance bond, tapos kung sa kontrata niya, pag hindi mo natuloy, ang dapat sana na cost ng proyekto, ibibigay mo sa gobyerno, or ang isa is at pala, yung mga financial obligations niya kasi merong mga training development fund na mga fees yan every year. So, marami siyang financial obligations, sabihin natin, na babayaran sa gobyerno kasi nabahala hindi lang ang DOE, kundi buong gobyerno at buong bansa dahil hindi ka nag-deliver ng kung anong sinabi mo. Kontrata yan hindi lang yan agreement, MOA or ano, pero that's a contract between the government tsaka yung developer. Hindi, tsaka ikako, binase ng gobyerno ang projection niya sa pangako mo. So kung hindi ka tumupad sa pangako, sira ang projection ngayon ng gobyerno, hindi ho ba? Sila kasi, di ba, talagang pinupukpok kami sa DOE na ibaba niyo yung presyo, kailangan walang blackout. Kami, umaasa kami dyan kasi yun yung sistema natin private ang gumagastos. Pero ngayon, hindi na ma-deliver, dapat may consequence. Otherwise, kung hindi natin gagawin ito, Alvin, baka sumunod na rin yung iba. Sige, kukuha lang ako ng kontrata, maghihintay ako ng investor, bibenta ko, laway lang bibenta nila. So, kailangan may disiplina naman kasi kikita naman sila dito So magkano ang penalty nito? Magkanong halaga ng konsekwensya ng ginawa ng mga ito? By the way, hindi lang po ito kumpanya ni Congressman Leviste meron siyang 12,000 of the 17,000 pero meron ding ibang private entity, Secretary. Correct. Marami siya. Na-post yan sa website yung kung sino yung mga contracts na na-cancel. Mga 163 ang na-cancel. Yung kay Solar Philippines, 28.
Pero Alvin, medyo sa 17,000 na kinancel. 12,000 siya. Halos 12,000 din yung Oh. kay Solar Philippines. Malaki. 60% actually, kahit mas hindi ganun kadami, pero 60% of our projections. So magkano Then, penalty nasa Solar Philippines. Magkano penalty ng total? Yung 17,000 na yon na kinanselan ninyo, magkano kinakaharap na penalty at magkano penalty nung kay Leviste lang? Alvin, hanggang kagabi, kinocompute pa rin namin yung 17,000 kasi sobrang laki yan. Pero pag ang na-compute pa lang namin ay yung 28 ni Solar Philippines. Ang estimate, hindi pa tapos kasi ang hinahalungkat lahat na kontrata at lahat ng mga commitments niya. Mga 24 billion ang estimate ko. Wow, ang laki nun, ano? 24 billion, ibig sabihin po nun, ma'am, yung bond. Kasi magpo-post ka ng bond, hindi ho ba? 20% of the cost, yes. 20% lang. So, ibig sabihin may 80% ka pang sisingilin sa kanya, hahabulin. No, tapos, on top of the bond, merong pag hindi mo sinunod yung mga work plan mo at hindi ka nag-deliver, yung cost ng project. Additional yan. Oh, paano hahabulin ng DOE yun? Kakailanganin nyo ngayon yung DOJ. Kumaga, formal na kaso na yan. Ay, lawyer din po pala si Secretary Garin, kaya alam niya ito, ano? Paano mo hahabulin yung isang entity para hindi naman, criminal ba yan o civil case yan, pag ganyan? Ang isa, it can be both, no? Pero on the part of DOE, talagang sumusulat kami, eto, na-terminate na contract mo, eto, kailangan mo bayaran. We've done that to all, not just Solar Philippines, to all the companies na terminate namin. Iba sumasagot naman, iba trying to find ways to pay it or mag-negotiate, no? Pero iba din hindi kami pinapansin. So, kung hindi kami pinapansin, actually, we've already talked to DOJ, Ombudsman, and OSG on what are the ways to collect this. Kasi this is part of kailangan kasing DOE, disciplinarian, Alvin, eh. Tama. Kasi pag pinagbibigyan lang namin yan, walang mangyayari sa bansa natin ito. Nakasalalay ang the future of our country, especially energy security natin, dito sa mga kumpanya nito. So we don't want these kinds of companies na sumali ulit. Kasi hindi, lalo na kung perennial, yung paulit-ulit, ang dami-daming contracts na hindi naman pala natutuloy. Minsan kasi may rason naman eh. Pero marami dyan talagang walang ginawa. Kahit tinignan mo, walang application para sa ECC, walang application para sa mga permit niya. Ibig sabihin, naghihintay lang sila. Parang kinuha lang yung kontrata, ni-reserve na yung area, at yun lang yung ginawa. Naghihintay lang para lang may bibili. Pero so what we've done is talk to all our agencies, what are the recourses, and kung hindi sila magbayad amicably to DOE. These are huge amounts, but this is pinirmahan nila yung kontrata na to at nag-commit sila na mag-deliver. So may penalty talaga yan. Anong tawag mo sa kanila? Opportunista? May word ka nga doon sa statement mo kahapon. Opportunista. Opportunista kasi marami kasi dati, ngayon tighter na yung rules namin, Alvin. Recently, we've changed all our rules. Kailangan may titulo ka na sa property, may clearance ka na sa NGCP, mga ganun. Dami ng dati kasi kahit hindi sa kanila yung lote, nire-reserva nila sa sarili nila para magawa daw ng proyekto. And after 5 years, 10 years, wala pa rin ginagawa. So that's really, that's ang na yan, medyo na yan, style na yan, Alvin. Style na yan na I'll reserve this, I'll get the service contract for this area. Pag may naghanap, lalo na mga foreign investors natin, pag naghanap, bebenta ko sa kanila. Puhunan nila, wala. Bebenta lang sila ng kontrata because they know that Philippines is the most popular destination for renewable energy investments.